Bawal ang makitaan kang nananalangala sa publiko, maging sa loob ng mga opisina. Pero alam niyo, anong nangyari? Yung unang cabinet meeting ni Donald Trump, ni President Trump, ay pinamunahan ng patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat noong time na yun, hanggang sa mga sumusunod na pagpupulong nila, laging pananalangin ang nauuna bago sila magpulong. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Revival! Sasabihin natin, revival. And today is also Revival Sunday. Nakakatuwa kasi karamihan ng mga simbahan na nag-invite sa akin, praise the Lord, kahit hindi ako dapat na magsalita. Ang tema palagi ay God's faithfulness, praise the Lord. God's goodness, praise the Lord. Pero sa inyo, ito po yung kaunang pagkakataon na sa pagdiriwang ng anniversary. Parang sinasabi nyo, we want more of your power, Lord. Kami kontento sa loob ng 46 years. Gusto pa namin more of you, Lord Jesus. We want revival in our church. We want empowerment of the Holy Spirit in our church. Di ba napakagandang desire ng ating mga puso? Because we are not only here to celebrate, we are here to be empowered. Amen? We are here to be renewed, to be restored, and to be healed in the name of Jesus. And this is the work and the manifestation of the Holy Spirit. Revival is the work and manifestation of the Holy Spirit. Gawa ng banal na Espiritu lamang ang pagpapanibagong lakas, pagpapanibagong sigla sa buhay ng at pananampalataya ng mga mananampalataya. The Bible assures us that if 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, Jesus Himself is in their midst. Amen? Parang humina. Nalambot, ano? Jesus is in our midst. Kaya kailangan maging conscious tayo. Amen? Yes, amen. Maging expectant tayo. That is why we have to be prepared. Maaaring special touch mula sa Panginoon ay maranasan mo yung hinihintay mong kasagutan sa dalangin mo. Ay ibigay sa iyo ng Panginoon. The infilling of the Holy Ghost. Kaya we have to have an open heart. Open heart and contrite spirit. Yun lang ang kaparahan upang tayo ay makaranas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bukas ang puso natin. Pwede ba hawakan mo ang puso mo? Tumitibok pa ba? Tibok, patingin. Bukas pa yan. Tuwing ikaw ay nag-worship sa Panginoon, bukas ba ang puso mo? Minsan nagkukomplain tayo, parang hindi ko naranasan ng Diyos sa worship natin. Puro ingay. Tanungin natin, do you have an open heart every time you worship the Lord? Do you have a contrite spirit? Meron ka bang espiritu na nagpapakumbaba at kumikilala, Lord, I am a sinner. Lord, I need you. Apart from you, I am nothing. We have to have this prayer. Let's bow our heads and pray. Revive us again, Lord Jesus. Fill our hearts with thy love and rekindle our soul with fire from above, not by might nor by power, but by your Spirit. In Jesus' mighty name. Everybody would say amen. Amen. Saan po ba dapat tayo may power? Saan po ba dapat tayo may revive? Let's look at the prayer of Jesus. Ito po, ibinigay din sa akin. Ang tema natin ay revival and empowerment, and our text is from Juan 17, 20 hanggang 21. Alam niyo ba,
na ang tema natin ay naglalaman ng isang panalangin, ng isang bighiin, ng isang kahilingan ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan ninyo ang panalangin niya. Ama, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, nagpipray ang Panginoon, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag, maging isanawa silang lahat, Ama. Yun ang prayer ng Panginoon. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa akin upang, yung layunin, maging isa daw tayo. Anong layunin? Upang maniwala ang sanlibutan, making disciples of Jesus Christ. Upang maniwala ang sanlibutan na na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang panalangin ng ating Panginoon ay, sabihin natin, unity. Parang hindi nagkakaisa. Unity. Gusto ko maging maliwanag. Ang prayer ni Jesus po ay unity, hindi uniformity. Magkatulog naman, Pastor. Hindi mo magkapareho yun. Unity and uniformity. Pagkakaisa at hindi po pagkakapareho. At ang layunin po ay upang maniwala ang sanlibutan. You know, my dear friends, unity implies a state of being together. And uniformity means being the same or having the same characteristics. Malaki na ang pagkakaiba. And the key difference, yung pinakasusing pagkakaiba, ay, ano po, between unity and uniformity is their acceptance of differences. Yung pagtanggap nila ng kanilang pagkakaiba. When there is unity, people tend to tolerate na pagpapasensyahan mo pala yung hindi mo kamukha, yung kaibang ugali, magkasaluhan ng ugali, yung kaaway mo, yung kinihinsan mo. And accept differences. When there is unity, you can experience that intolerance and acceptance of differences. Oh, ganun talaga yun siya eh. Mas maganda siya talaga sa akin eh. Natatanggap mo. Pero paano kami maganda? Hindi ko alam kung meron sa akin dito pag tinignan niya katabi niyo, pugi-pugi ako sa'yo, pero ayaw ko maging kamukha kita. Isipin mo, kung magkasama kayo, pareho kayo sa daan, magkamukha, ayaw ko, pugi nila. Pero parehas na kayo. Kaya maganda na at pugi ka, ayaw kitang maging kamukha. Pero nagkakaisa tayo, dinika siya ng Diyos na maganda, dinika ako ng Diyos na maganda. Amen? Mag-amen yung mga ganda. Ang dami. Oo, pinakamalakas. Yung pinakamalakas, yun ang pinakamaganda. But uniformity implies that everyone is alike. So there is no room for differences. Walang lugar na tanggapin yung pagkakaiba. Kasi magkakapareho kayo. Ano ba tatanggapin mo? Meron ka, meron siya. Parehas na parehas kayo. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang body of Christ. Amen? Katawan ni Kristo. Ang katawan ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Magkakaibang itsura at ginagawa. Magkakaiba rin ang ginagampalan. Subalit, mahalaga ang bawat bahagi. Ang napakatalino ng Diyos. Pag tinitingnan mo yung sa atin, kamang-kamang ka, perfect ang pagkaling ka sa ilang Panginoon. Huwag ka nang mag-revoke. Kung sino ka nakikita mo sa sarili, hindi yan ang ginagawa ng Diyos sa'yo. Perfect at maganda. You must be thankful and you must be grateful to God. Isipin nyo, pag tinitingnan ko yung mukha, ini-imagine ko, Panginoon, ano kaya kung yung bibig ko ay dalawa?
At yung tenga ko ay isa. Imagine lahat. Isipin mo yun. Paano kaya? Pero alam niyo mo, magtataka ka, bakit dalawang ang tenga? Kung isa ang tenga, hilong-hilong na sa pakikinig. Pag may nagsalita, tenga mo lang nasa kaliwa. Pag may nagsalita doon. Nagsalita doon. Hinahanap mo. Ang bibig. Kung dalawang pakikinig ng chismis mo. Gulo yan. Pero tingnan ko niyo ang galing ng Panginoon. Kaya isang bibig natin para mas kukunti ang panahon namin magsalita. Tenga dalawa, mas maraming panahon upang tayo ay makinig. Lalo sa Diyos. Amen? Kasi kung puro bibigyan, complain yan, ang dami. Talagang chaos ang mangyayari sa ating mundo. Ito po yung sinasabing pag-aaring tunad na tinatawag natin unity. Tayo nagkakaisa sa unity in diversity. We are united amidst our differences. Praise the Lord. Ngayon po, upang maniwala po ang salibutan, yun ang purpose ng unity. Dalawang mahalagang bagay po ang dapat natin gawin. Gusto niyo maniwala ang sanlibutan? Gusto niyo makapagbisipulo at maging alagad ng Panginoong Jesus ng bansa at ang mga tao, unang kailangan natin gawin ay let us fulfill the first greatest commandment of God. Ano po yun? Which is, ano po yung first greatest commandment? Love your God. To love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mark chapter 12, 13, 31. Love God. Alam niyo, wala ng tao pag tinanong niyo, do you love God? Hindi mo nga po yung kami. Do you love God? Do you love God? Do you love God? Hindi kaya parang in love eh. Maghanap kayo ng in love. Alam niyo, paano niyo makikita kung in love ang isang tao? Mga mag-asawa ka? Blooming! Hindi katabi mo ba, blooming? Yes, tanungin mo ngayon, blooming, in love yan. In love ka, no? Okay, tanungin mo, do you love God? Pag-click ka pa dyan, ha? Ano ang sagot mo? Pagkabi mo lang doon. Yes. May pamang sagot, bukod sa yes. Di ba pagkaraniwang sagot natin ay yes, I love the Lord. Minsan, we feel ginawang passport, I love Jesus. Ngayon, pag tinanong, susunod na tanong, paano mo papatunayan na mahal mo ang Diyos? Madaling sabihin, mahal ko ang Diyos. Paano papatunayan? Anong katibayan na mahal mo ang Diyos? Meron akong mungkay na dalawang paraanan at panuntunan. Mapapatunayan mo na mahal mo ang Diyos pag inuuna mo siya sa buhay mo. Ako ba yung mga mag-asawa? Amen? Kung may asawa ka, inuuna niya yung kapitbahay, ay hindi ka mahal doon. Sasabihin nila, ay, sumakabilang buhay. Ito na meron. Kayo nagsabi, buhay sa mga bilang buhay. Bakit alam mo, mahal ka ng asawa mo? Inuuna ka niya. Praise God! Wow! Binubusog ka muna. Aray yung kwento tungkol sa senior na nakakatuwang tingnan. Nandun sila sa mall. Pinamay nagbabasit sa kanila. Napaka-sweet nila. Sinusubuan pa yung asawang babae, yung asawang lalaki. How sweet naman. Hindi ko makakain yung asawang lalaki. Talagang binubusog. Tapos hindi makatiis yung nagmamasid. Sabi niya, nakakatuwa naman po kayo, nakakabdules. Isipin po ninyo, ang dami na niya nakain eh. Kailangan patapusin niyo muna siya, mabusog siya, bago kayo kumain. Anong sikreto po ninyo? Sabi yung asawang lalaki. Kailangan ko yung ngipin muna niya pag natapos siya. Ngipin pa na matapos dahil yung ngipin niya, at least nagmamahalan sila isa kanilang ngipin.
sa kanilang ngipin. Meron yung mag-asawa dito na isang ngipin. Nagbibigayan na. Mag-jacket mo na lang kayo, mauna ka naman yung sweetheart. Pagmamasdan nila, susubuan pa kita. At pagkatapos sabihin mo, okay na? Okay, ako naman. Ang pagmasdan po nila. Napakaganda po ang slogan ng ating mga kabataan. Bless. Sana ang ating mga anak talagang may sa buhay nila. Anong slogan ng ating mga MYM? Christ above all. Huwag niyo pong tatanggalin nga. Huwag niyo iiwanan yung mga kabataan. Magandang pamana namin sa inyo. Christ above all. Putting God first in your life. Na unuunahin mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa sa Tagalog, si Kristo higit sa lahat. Hindi girlfriend, hindi boyfriend, no? Si Kristo higit sa lahat. And let me ask you this. How do we start our day? Lahat tayo po ay ginagawang rituals araw-araw. Tama po ba? Nagiging mag-isip pa lang natin, nakaprogram ng ating gagawin. Parang automatic. Ano ba? Automatic. Sa ating program o activities sa isang araw, ang tanong ko po, nasaan ang Panginoon? Pangilan siya. Kapag marami tayong tatapusin, pag-iwalay natin yung Nicolor sa hotel, pag toxic ang ating araw, may lugar pa ba ang Panginoon? Pag toxic ang araw, may lugar pa ba ang Panginoon? Sa Mateo Kabanatang 6, talatang 33, ganito ang ating mababasa. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang konteksto po nito, alam niyo po ba? Ay may kinalaman sa isa sa suliranin ng maraming tao at ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Naging suliranin po ito ng mga alagad. Bakit po? Iniwan nila ang anak buhay nila at sila ay sumunod kay Jesus. At dahil sila ay sumunod kay Jesus, nagkaroon sila ng malaking suliranin. Ano po yun? Worrying, kabalisahan. Matthew 16, na pag binasa po ninyo, huwag kayong mabalisa. Yun ang nakita ng Panginoon sa mga alagad. Sila po ay nabalisa. Alam niyo ba, yan ang sakit ng maraming tao ngayon, kabalisahan? Worry, anxiety. Yung modern term po niyan ay stress. Tingnan mo ngayon katabi mo. Stress ba yan? Stress ka ba? Wala, no? Okay. Diba yan ang problem? Saan sila nag-aalala yung mga alagad ni Jesus? Itong malungkot sa basic need nila. Pagkain, inumin, damit. Sa ating modern day ngayon, alam mo yung karagtungan sa basic need ng tao ngayon, internet. Nag-aalala siya. Nagpapanik sa aming bahay. Yung mga estudyante ko nagpapanik. Biglang nawala ng internet. At umilaw ng pula yung amin. Anong tawag ko doon? Router. Parang gusto mong ipalipag. Bakit pula na naman? Sabi, wala ka na namang access sa internet. We worry too much. Ganun ang mga alagad ng panahon ngayon. Sila po ay nag-worry ng todo-todo. Alam niyo, may nagsabi na iwasan daw natin ang may stress. Bakit po? Dahil sapagkat mabilis kang tatanda. Yun lang. At iikli ang iyong buhay. Totoo po ba ito? Anong sabi ni Jesus? Anong sabi niya? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras lang sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? Yun ang sabi ng Panginoon. So pag ikaw ay patuloy na namubuhay sa kabalisahan, ay huwag kang magtaka kung dami mong sakit. Huwag kang magtaka kung bakit parang tumanda ang kapatid ng 2 araw. Yun pala ang namin niyang iniisip. Kaya mga kapatid, pag mayroon tayong kapatid na napansin mo na mabilis tumanda, alam mo may problema, tulungan mo siya, na-stress yan. Kasi baka yung tinira mo, hindi mo pa pinabayad. Kaya huwag ka muna magpakita sa kanya, baka lalo may stress. Di ba?
Seek ye first the kingdom of God. Ang sabi mo roon. And all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Binigyan ni Jesus ang lunas and antidote ng kabalisahan. Anong gagawin mo? Unahin mo siya. That's the antidote. Yun ang sagot. Yun ang gamot sa ating kabalisahan, sa ating stress, anxiety, pagkabalisa. Ano po? Unahin mo ang Diyos. Put God first in your life. Kapag inuna po natin ang makipag-ugnay sa ating Diyos, pagbulan pa lang ng ating mga mata, mawawala ng uwang ang espiritu ng pagkabalisa at espiritu ng pag-aalala. Kasi puno yung puso mo ng iyong pag-ibig sa Panginoon. Puno ang bibig mo ng pagpupuri sa Panginoon. Pag-isip mo pa lang, kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay magiging isang warrior ng Diyos. Mga kapatid, warrior. Ano ibig sabihin nun? Mandirigma ng Diyos. Warrior. Nagiging matapang ka, ibig sabihin sa pagkarap ng buhay o sa buhay. Sabihin mo, kaya ko ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Tumatapang ka, nagiging masaya ka. Pag inuuna mo ang Diyos, at meron kang contentment sa iyong buhay. At nagiging productive ang isang tao, hindi nabubuhay sa kabalisahan. Kasi pag balisa ka lang, bumubuo ka na lang. Hindi mo na nagagawa yung dapat mong gawin. At yung pinapangarap mo sa buhay. Putting God first makes us a warrior and not a warrior. Ganda, magkakaroon. Nagkulay ako. Ganda naman yung Lord. Gusto ko lagi, everyday, maging warrior mo kaysa warrior. Yung mga mahilig mag-worry, ang tawag ko doon ay warrior. Madalas pa tayong warrior? Amen? Amen. Or madalas tayong warrior? May malaki daw magkakaiba po ang mga Kristiyanong Koreano at Kristiyanong Pilipino. O pagdating sa pag-una sa Diyos. Alam niyo kung ano po yun? Observe. Pag-araw ng linggo at pupunta sa simbahan ng isang Kristiyanong Koreano, pagpasok pa lang niya, ang una niyang ginagawa ay naghahanap siya ng isang upuan na kung saan pupunta sa Lord at mananalangin magigipag-usap sa Diyos. Ang mga Kristiyanong Pilipino, pagpasok pa lang, masaya naman siya. Excited siya makita yung kanyang kaibigan. Nakalimutan na niya para siyang nangangampanya. Hindi niya siguro, parang politiko siya. Bakit po? Hi! Nakikipagkamayan, kumakaway. Nakikipaghuntahan. Pagkatapos sa kalangupo, minsan nakalimutan na niya makipag-usap sa Panginoon. Kaya kanina, pagpasok ko, gusto ko maging kagaya ng Koreano. Pagpasok ko, kahit nakapasapin ka, gusto kong makipag-usap sa Panginoon. Kung may makipag-usap sa'yo, tanungin mo siya, are you Jesus? No. Si Jesus mo ang kakausapin ko na. Siguro hindi mo magagalit sa'yo kasi si Jesus ang kakausapin natin. Putting God first, yun ang sinasabi. Kapansin-pansin na sa mga simpleng bagay, nakikita kung mahal mo ang Diyos. Putting God first. Sino mo ba sa atin ang inuunan niya ang Diyos na purihin at pasalamatan pagkagising niya sa umaga? Okay. Maraming nagtaas. Kapag araw mo ng linggo, binabati ko po kayo sapagkat ginawa ninyo ang greatest decision ng buhay niyo sa araw ng linggo. You have decided to follow Jesus. Bakit po nandito kayo sa kanyang presensya? Para siya isang pahingin. Yan ay kapahiyagan ng pagmamahal ninyo kay Jesus. Amen? Sino po sa atin ito lang ang tanong, sino sa atin dito ang dumarating ng time pag siya ay sumamba sa Panginoon? Dumarating ba tayo ng time?
o naghihintay ang ating Panginoon? Sino sa atin ang nananalangin muna bago kumain? Bago magbiyahe, bago mag-exam, bago magpagamot, inuuna muna niya ang Panginoon. In all your ways, ang sabi ng kawikaan, acknowledge Him, and He will direct your path. Yun ang napakagandang bunga pag inuuna mo ang Panginoon. Alam niyo sa ilan, ang Panginoong Jesus po ay inukso na unahin niya ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang katanyagan kaysa sa pagsunod niya sa kanyang Ama. Ngunit nabigo ang diablo. Hindi niya patukso si Jesus. Hindi mo madaling gawin ito, mga kapatid. Araw-araw, lagi tayong tinutukso ng kaaway. Tama? Amen? Amen. Mag-i-amen ba tayo? Tinutukso tayo, diba? Tinutukso tayo ng kaaway. Tinutukso tayo sa maraming bagay upang makalimutan mo na unahin ang iyong Diyos. Ano ang sabi po ni Juan? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Pinagpumalan tayo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapugpukaw sa masamang pita ng laman, lust of the flesh, lust of the eyes, nakatutokso sa paningin, and pride of life, mga karamihan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang tanong natin, Pastor, ano bang mangyayari pag hindi ko inuuna ang Diyos sa buhay ko? Natanong na po ba natin yan? Kung hindi mo inuuna ang Diyos sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon, may sagot siya, si Jesus. Luke chapter 9 verse 25. Ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang Panginoon, automatic, idadagdag niya. Pag inuna mo yung idadagdag niya, hindi not necessarily ang Panginoon ay pagpapalain ka. Unahin natin ang Panginoon. At ang pangalawa, patuloy, paano natin may papakita na mahal natin ang Panginoon? Obey His words. Sundin ang kanyang salita ng Biblia. Ang pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita ay hindi mo maaaring paghiwalayin. Tama po ba yan? Loving God means trusting and obeying His words. Jesus said, if you love me, obey my commandments. If you love me, ang sabi ng Panginoon, kung mahal niyo ako, anong gagawin niyo? Sundin niyo ang aking mga utos. Alam niyo mo, marami sa atin ang kagaya ng iglesia sa Efeso. Doon sa Pahayag, chapter 2, i-describe ng Diyos ang simbahan ng mga taga-Efeso. Ideal na simbahan. At alam niyo, ang Diyos ay pinuri sila. Bakit po? Ang sabi ng Diyos sa kanila, alam ko na kayo ay nagpapagal at nagtsatsaga. Para magbigay ulit tayo. Alam ko rin na kayo namumuhi sa masama. Simbahan ng Biblia. Alam ko rin na nagtiis sa hirap at hindi kayo naglupaybay. Amen? Amen. Parang naglupaybay nila. Ang sagot. At ang sabi ng Panginoon, nagtiis kayo at hindi naglupaybay. Ngunit nagsabi ang Diyos ng kanyang saloobin sa mga iglesia sa Efeso. Ang sabi niya, ito naman ang pinagtarangan ko sa inyo. Aba, ang Panginoon natin, may daming nasasaktan para yung masawa natin. Ito ang pinagtarangan ko sa iyo, sweetheart. Hindi ka na naglalaba kagaya ng dati. Sabi mo, hali tayo ng chores. Ngayon, i-visible mo na lang sa akin. Ito ang pinagdaragdam ng Diyos. Anong sabi niya? Napakasakit na banggitin. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi na mahal tulad ng dati.
Mabuti na lang at hindi natin narinig ang tingin ng Diyos. Isipin mo, everyday, yun ang narinig mo mula sa Diyos. Bakit? Talaga naman, madalas tayo po ay nagkukulang sa Panginoon. Madalas tayo ay gumagawa ng kabaliktaran doon sa kanyang kalooban. Isipin mo, lagi mong narinig, anak, hindi ko na ako makagagaya. Ang kulit naman ng Panginoon. Nalalamig ka na sa akin. Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisiyan mo at taligtan ang iyong kasasamang gawa at gawin mo muli ang mga ginawa mo noong una. So dito natin makikita yung pagtalikod sa masasamang gawa nila. We cannot love God while we are living in sin. Ang pagsunod natin sa kanyang salita ay isang patunay na mahal natin ang Diyos at nagbubungay ito ng pagtalikod, mga kapatid. Nagbubungay ito ng tunay na pagbabago sa aming probinsya po. Pasensya na, maalala ko yung aming karanasan. Hindi nila akalain na ako yung pastor. Siya yung aking mga kamag-anak sa yung pamilya ko. Of all people, young people, ako pa ang pinili ng Diyos magpastor. Hindi na ini-expect na magbabago ang buhay mo. Lahat ng mission po, pinagdaanan ko. All the girls I loved before. Ang favorite song ko po yun. Naranasan ko iba't ibang mga bisyo. Sukal. Sigarilyo. Kaya alam nila na akong pinakahuli pwede magbago at tawagin ng Diyos. We cannot love God while we are living in sin. Kapag sinuway natin ang utos ng Diyos, nagsisimulang manlabi ang ating puso. Tama? At lumalayo ang ating damdamin sa Kanya. Hindi natin pwedeng pagsabayin ang kasalanan at ang pagmamahal sa Diyos. Ang pagsuway sa inuturo ng Biblia. Hindi mo pwedeng dayanin. You cannot mock God. God is not mocked. Sabihin mo, mahal ako ng Diyos. Kaya papayagan niya ako gawin yung kasalanan na yan. Maintindihan ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Pero meron talaga umiling. Praise the Lord. Kasi deep inside, alam mo, malamig ang puso mo sa Panginoon. Malayo ang puso mo sa tao, pwede mong sabihin. Pero pag tinitan ng Diyos sa iyong puso, wala doon ang pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal. Mahal pa ng John Wesley ang Biblia. Sinusunod ba niya? Yes. Kilala niyo po si John Wesley. Siya ang tinuturing natin ginamit ng Diyos upang pamunahan ng Methodism movement. Mahal niya ang Diyos at mahal niya ang Biblia. Bakit po? Kasi nabasa ko yung kanyang katutok sa journal. Tinawag niya ang kanyang sarili na man of one book. Let me be a man of one book. Ang tinutukoy ng one libro doon ay walang iba kundi ang Biblia. John Wesley was deeply committed to the Bible as the foundation of his faith and practice, emphasizing the importance of Scripture in his life and ministry. Kaya mapalad tayo sa aming probinsya, malalaman mo na Methodista, lalo-lalo ng pagbabago ang pagdating ng Methodism sa amin sa Tarlac, pero na Tarlac, malalaman mo na ang tao niyan ay Methodista. Dalawa lang halos ang naglalaban doon magpaparamihan. Ang Roman Catholic, galing dyan ang lolo ko, yung limuno ko, na-converte, nakakilala sa Panginoon, at saka Methodist. Alam po na yung dumadaan at nagdadalaw, lumalakad sa daan ay Methodist na. Isang senyales ay dala-dala niya himno, himna, at ang isa pang dala niya ay Biblia. Methodist yan. Hindi ko alam ngayon. Ang dala niya kasi ang kanyang cellphone. Nandito yung Biblia.
Hindi ka Methodista. Pag tinanong mo, saan yung Biblia mo? Kinahihiyan natin minsan. Di ba, limang sa pinabasa mo, malinis ang iyong buhay pag marumi ang Biblia. Kapaligtaran, malinis ang Biblia, marumi ang buhay. Saan ka maliliit? Cellphone pala. High-tech, sabi. Si John West po yan. Alam niyo, kahit gaano po katalino at kagaling ang isang guro, ang isang mangangaral, kahit gaano maganda ang bagong katuruan at panuntunan, kung hindi naman ito na ayon at bagkos lumalabas sa salita ng Diyos, yan ay huwag mong tanggapin, huwag mong yakapin, huwag mong ipamuhay sa buhay sapagkat nanganganin ng iyong pananampalataya ay lumayo sa tunay na Diyos. Ang Biblia. As a church, we are challenged to continue to uphold the authority and privacy of the Bible. Dito tayo nakilala, amen? Sabihin mo sa iyong sarili, let me be Lord, let me be a man of one book. I am a woman of one book. A woman of one book. Let us trust the Lord. Let us obey His laws. It is the only way to be happy with Jesus. Do you want to be happy with Jesus? Ano yung sinasabi ng awit, trust and obey? When we walk with the Lord, in the light of His Word, you walk with the Lord in the light of His Word. What a glory He sheds on our way. And when we do His good will, we do His will, He abides with us still. And with all who will trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy with Jesus or in Jesus but to trust and obey. Let us allow today the Holy Spirit to empower us to rekindle our first love for Jesus. Let us put first God. Let us put God first and obey His words. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ah, 5 minutes pa. Malakas pa ang palakpak ninyo eh. Ibig sabihin, pwede pa ako, Lord, siksikin mo yung salita mo sa puso ko. May space pa. Ito po yung problem. Binanggit natin, paano tayo makikilala na nagkakaisa? Saan tayo dapat magkaisa? Sa pagmamahal natin sa Diyos. Let's fulfill the greatest commandment. Yung susunod, fulfill lang pa rin. Magkaisa tayo to fulfill the Great Commission of Jesus. Yun, the Great Commission. Ang tanong natin, why does the church exist? Natanong niyo na mo ba? Bakit may kapatiran ng Biblia ng Revelation? Sino na po ang miyembro dito ng more than 20 years? Okay. Thank you po. Salamat po. Palakpakan natin yung mga faithful members. Pataas po yun. Pataas 20. Meron pa pataas. 20 pa baba. Fresh? Meron din. Palakpakan din natin. Congratulations. Amen. Magandang tanongin po natin. Isang katanungan na dapat masagot ng bawat member. Ano po yun? Ano ang mahalagang dahilan? Bakit patuloy na pinagpapala kayo ng Diyos? 46 years in counting. Ano ang mahalagang dahilan? Bakit kayo nandito? Bakit itinayo ng Diyos dito ang Biblia Lolita United Methodist Church? May dalawang magkaibigan, naalala ko yung kwento, sabi mo, pare, may sakit ako eh. Sabi niya, anong sakit mo pare? May sakit po akong amnesia. Ba't mo naman nasabi? Hindi ako makatulog eh. Tumawa kayo ha. Hindi daw siya makatulog. Sabi niya, pare, hindi amnesia, yung sakit. Ang sakit mo ay insomnia. Sabi niya, pare, hindi. Alam ko eh, sakit ko talaga, amnesia eh. Hindi ako makatulog eh. May explain na pare, yung sakit na
niya ay sakit na hindi ka makatulog. Eh yung sakit na amnesia, yun ang sakit na makakalimot. O tama pare, sakit mo amnesia. Kasi nakalimutan ko matulog. Nakalimutan niya yung matulog. Amnesia na. Amnesia. Alam niyo mo, may sakit po maraming iglesia ngayon. Sana hindi tayo kasama. Anong sakit po yun? Amnesia. They forgot why the church exists. Bakit na? Dahil dito maraming simbahan ng maintenance church. Maraming simbahan ang stagnant church. Hindi na lumalago. Hindi na lumadami. Maraming simbahan ang hindi na missionary church. Nalimutan ng mission ni Jesus. Ano ang mission ni Jesus? To rescue the perishing and to care for the dying. Basta kung siya'y ligtas na, bahala na kayo sa buhay niyo. In our celebration, my dear friends, we are reminded that our church is existing. Our church is living. Our church is moving for the redemption of the world. Sa ating discipline, may tatlong dahilan bakit nag-i-exist ang simbahan. Ang simbahan natin. Una, to worship. Kaya kung ikaw ay Methodista, you have to fulfill that. Kaya nag-i-exist. Kaya nag-worship tayo to worship. Pangalawa, edification of believers. Kaya may nurture activities tayo, di ba? Para tayo ay may Sunday school, may Bible study, para tayo ay ma-edify, lumakas. Pero yung pangatlo, pinaka-importante, pinaka-basic, ay yung redemption of the world. Evangelize, mag-mission, at mag-akay ng maraming kaluluwa sa bayan ng ating Panginoon. Yun ang hindi natin ay sasagawa ng maayos. Na ang isang iglesia na bunga, ang isang iglesia na lumalago, ang isang iglesia na masigla, alam niyo ba may isang magandang katangian? Ano po yun? Gusto ba natin na iglesia natin ay lumubunga? Amen? Lumalago? Amen? Masigla? Amen? Meron tayong magandang katangian. Ano po siya? Ano po yun? Pumahayo ang nagbabalita. Yun ang katangian kung bakit malago ang isang iglesia. Matthew 28:19-20, Go and make disciples of all nations. Ay sabi ng Panginoon, humayo kayo. So, huwag ka lang mag-worship. Huwag ka lang mag-edify sa bawat believer ng simbahan. Yung humayo, lalabas ka. Amen? At ibabalita mo sa iba ang naranasan mo. At gawing alagad ko, ang sabi ng Panginoon. Mga kapatid, maliwanag, gagawin namin silang alagad nino. Ni Jesus. Huwag alagad ni pastor. Huwag alagad ng simbahan. O sino mang tao. O sino mang leader. Alagad ni Jesus. Maraming tao po ang nabubuhay ngayon, subalit hindi nila alam kung saan sila patutungo. Kung may karamdaman, may sumitan, dumalakad sa matinding magsubok, hindi alam kung kanino maglalapit upang humingi ng tulong. Ang malungkot po ay kung dumating ang kamatayan, wala siyang katiyakan ng kaligtasan at patungo siya sa kapahamakan. Mga kapatid, isa lamang po ang mabuting balita. John chapter 3 verse 16, sabay-sabay namin sabihin, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Si Jesus ay namatay at nabuhay na muli upang iligtas ang mga napapahamak at bigyan ng buhay na walang hanggan. Sino sa atin po dito na membro na matagal ng membro, hindi pa rin na memorize ang John 3:16? Pwede pa maging requirement?
Pastor, isa-isahin natin itong mga miyembro natin. We will ask them to recite. You know why? Hanggang hindi mo naintindihan at na-memorize na pag-aralan ang John 3:16 by heart, medyo malabo umaasahan kang magbabahagi at ibabalita ito. Bakit? Hindi mo nga alam eh. Hindi mo memoryado. Mga kapatid, kahit yan lang ang may memorize niyo muna. John 3:16. Yan ay mag-uudyok sa inyo upang magsabi sa iba ang mabuting balita. Nang tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ating bang naman kabigakan sa iba? O nagalap lang tayo? Nais ba natin maligtas, ngunit ang iba ay hindi? Ang sagot ninyo ay never, Pastor. Never dapat ang sagot ninyo. Ayaw mo ikaw ay ligtas, ngunit ang iba ay hindi. Bilang alagad ni Jesus at bilang kaanib ng Biblia United, Lolita United Methodist Church, pananagutan natin, ipangaral, ipamalita at ipagsabi ang mabuting balita sa iba. Pastor, sakaling hindi makinig at sumampalataya, mga kapatid, wala na tayong magagawa doon. Wala na tayong pananagutan. Ipagpagutan na ang iyong mga sandalyas. Bakit po? Ang sabi ng Ezekiel, kabanatang 3. Tao. Sino pong tao dito sa kamay? Praise the Lord. Ay, kukunti na pala ang kausap ko. Hindi mo itasin yung mga kapatid. Yung alam niya, ang tinig niya, at mukha siyang tao nasa kamay. Uy, salamat sa Panginoon. Pastor, ang daming tao dito. Hallelujah, parang natin ng Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon. Isa nangangaral yung Pastor, mayroon na huli na uupo, makikinig. Dun sa upuan niya bakante. Nung paupo na siya, pinagsabihan ng Pastor, kapatid, pasensya na. Huwag ka dyan umupo. Ay, bakit po? Nandiyan yung Espiritu ng aking kapatid. Sabi niya, Pastor, hindi ako makakarating ngayon, pero yung Espiritu ko nandoon sa upuan. So, ingat kayo mga kapatid sa mga bakante. Ito tao, flesh ang sumasampa sa Panginoon, yung Espiritu. Isa lang ang ating Espiritu, Holy Spirit, ano ba? Ang sabi ni Ezekiel, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sabihin mo sa kanila bilang babala. Great Commission po yan. Maaaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihan lumayo sa kasamahan, pakinggan mo ninyo, mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Serious? Ang tindi pala nito. Yung pananagutan natin. Ngunit wala kang pananagutan, ang sabi ng Diyos, kung ayaw nilang taligdan ang kanilang kasamaan matapos mong babalaan. Wala kang pananagutan. Lahat tayo ay haharap sa Diyos upang magsulit. Bagaman mahalaga ang mga bagay nito sa ating buhay, nakaanib tayo sa isang reliyon, naglilingkod tayo ng tapat, nagkakaloob, magandang ating iglesia, maayos ang ating pamilya. Ako'y naniniwala na pagdating ng Panginoon sa pagharap natin sa Kanya, isa lamang ang tatanungin ng Diyos sa iyo at sa akin. Ano po yung tatanungin niya? Ilang kaluluwa ang nadala natin sa Kanyang paanan? Ilang kaluluwa ang naniwala at sumampalataya kay Jesus dahil sa buhay mo at iyong panatoo? Ang hamon ng ating pagdiriwang, bago mahuli ang lahat, sabihan natin ang ating pamilya. Sabihan natin ang kaibigan natin. Sabihan natin ang mga taong lagi natin kasama. Ating pagsabihin na buhay si Kristo sa atin. Ipakita natin ang isang buhay na binago. Ipaalam natin sa kanila ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan tulad natin. Roma 1:16, hindi ko kinahihiya na ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas
ng mga sumasampalataya sa Kanya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Mga kapatid, ang panalangin ni Jesus, magkaisa tayo na ipahayag ang mabuting balita upang ang mundo, ang sanlibutan ay maniwala. As we celebrate our 46th anniversary, may the Holy Spirit empower us to be united in loving God and in fulfilling the Great Commission. To God be the glory. Palakpakan natin ang Diyos. Maraming sa palakpak sa Panginoon. Isang awit na nagpapahayag kung gaano katapat ang Diyos, dapat magtapat